Everyone, kumusta po kayo guys? Sinipag po ako ngayon kasi wala na akong masyadong ginagawa. Bibigyan ako ng reaction video guys. Ito yung huling napanood ko kanina kay Daddy Frankie naman tayo. Napadaan lang sila sa isang area, tapos andun sa may bandang 7-Eleven, may nakita silang isang babae na may kargang baby at saka may isa pa maliit. So naging curious si Daddy Frankie. Nag-isip-isip siya tapos binabaan niya to. So binigyan ko to ng reaction guys kasi bata pa yung babae. Base doon sa pagtanong-tanong ni Daddy Frankie, ano lang siya, 20 years old. Then yung anak niyang panganay 5 years old. Ang pangalawa 2 years old. And baby pa yung isa, 1 month pa lang. Nasa labas na sila. Kawawa kasi yung mga ganong kapapanganak pa lang, dapat nasa bahay nga naman, di ba nagpapahinga, malakas pa ang binat nun. Tapos yung asawa daw, ang trabaho, yung nagtatawag ng mga pasahero. So, ito guys, biruin mo, isipin natin 20 years old, tapos meron ng 5 years old. So, ibig sabihin 15 lang siya or 14 na nag-asawa. Ganun. Grabe talaga mga kabataan ngayon, Diyos ko. Salamat ako sa mga anak ko kayong ganon, sabay ganon. Pero may yung mga anak ko naman nakalagpas na sa 15, kahit pa paano mga matured na yung isip. Ayun, gusto ko kasi maging aral din sa mga kabataan ngayon na hindi basta-basta ang buhay ng pagkakaroon ng pamilya, ng asawa, ng mga anak na ganun bata pa yung edad nyo. Ay Diyos ko, parang ang hirap tanggapin yung ganun ba? 20 years old, tapos ngayon andun sila na namamalimos guys sa tabing tindahan sa 7-Eleven, mamalimos sila. Sa hirap nga talaga ng buhay. Kaya kayong mga kabataan ngayon, mag-isip-isip kayo na wag muna kayong papasok sa isang sitwasyon ng magulo dahil yung pag-aasawa hindi kasagutan sa mga problema. Hindi kasagutan yan. Kasi yung iba sabi nila, lalagay sa katahimikan kaya mag-aasawa na. Guys, hindi tahimik ang pag-aasawa. Mas tahimik kung single ka. Ganon. Sabay, kung maibabalik ko lang pero hindi naman ako nagsisisi kasi yung mga anak ko, okay naman sila. Ganon. So mga kabataan, guys, unahin nyo talaga ang pag-aaral. Huwag muna kayong dyan. Uyab-uyab. Kasi kasuhin yung pag-aaral. Tingnan nyo yung mga nangyayari sa paligid nyo, yung mga kabataan na napapabayaan ng mga magulang kasi nga walang maipakain, hindi mapag-aral, anak lang ng anak. Okay lang sana mga anak ng mga anak kung kaya naman buhayin kung anak lang ng anak na napapabayaan naman, hindi mapakain, hindi madamitan, namamalimos, yun ang mali, diba? Ay nako, kami nahihirapan pero nagsisikap din kasi mahirap naman yung wala namang kasalanan yung mga bata, diba? So, mga kabataan ngayon na nasa edad 15 pataas, yung iba minsan hanggang 16, 17, hindi pa yan masyadong yung isip, talagang mapupusok. Huwag muna kayong papasok sa isang problema na hindi nyo kayang malabasan kasi ang mangyayari doon, imbis na yung problema lang ng magulang ninyo, ikaw, magdadagdag ka pa ng isa, lalo pag nagkaanak, naging 2, 3 na ang problema ng magulang, lalong naghirap. Kanina na naman tayo aasa sa gobyerno na naman o asa sa ayuda kasi mahirap kami. So ganun na lang ang rason, mahirap kami, hindi kami nakapag-aral. Tutuusin, kung mahirap, di magsikap, di ba? Ganun lang yun, magsikap tayo. Hindi naman porket mahirap ka, wala ka ng kinabukasan. Ang daming mahihirap dyan na ang gaganda na ng buhay ngayon kasi nagsisikap sila. So hindi solusyon ang pag-aasawa sa isang problema. Hindi solusyon ang pag-aasawa dahil gutom ka na, walang magpapakain sa'yo, mag-aasawa ka, aasa ka sa lalaki. Hindi ganun. Hindi ganun ang buhay. Noon pa yun, yung mga panahon pa yun ni siguro panahon pa ng lola ko. Aasa ka sa lalaki, ang babae nasa bahay lang, babantay ng mga anak, ang lalaki nagtatrabaho. Hindi, ngayon patas na. Walang lalaki, walang babae pagdating sa trabaho, tulong-tulong na ang pamilya. Ganun yun. Kaya kabataan, maghunos dili kayo Huwag agad-agad mag-iisip ng asawa. Puro kayo mga boyfriend dyan. Ganun Nagsermon na si mami. Sabay ganun So ayun, kay Daddy Frankie, very good. Thank you Daddy Frankie sa pagtulong mo sa mga... Natutuwa ko dun sa mga ninyo, yung mga social experiment ba.
So, sinusubaybayan ko po ito. Panoorin niyo po si Daddy Frankie kasi marami siyang natutulungan. So, may inaantay pa akong update sa kanya. Yung diwata sa kagubatan. Yung pang inaantay ko. Kumusta na kaya yun? So, kabataan ha, aral muna. Huwag mo nang uyab-uyab. Huwag mag-asawa agad-agad para maiwasan dumami yung population ng Pilipinas. Daming nagugutom. Daming mga lagalag sa kalsada na napababayaan ng magulang. Kaya maraming kung saan-saan na lang anong nangyayari sa mga kabataan ngayon. So, yung kagaganda ng buhay natin is option yun eh. Hindi, sorry. Ikaw mismo ang igagaganda ng buhay mo. Ikaw ang pipili. Walang ibang dapat sisihin. Ikaw ang pipili. Malaya tayo mamili sa gusto natin. So, piliin po natin yung maganda. Na mapapabuti tayo. Yun po. So, maraming salamat mga kababayan.